Network Entertainment. Iba yung pag-handle ng pakikibagay sa bundok. Maski rin sa mga kababaihan. Hindi mo pwedeng biruin basta-basta kasi baka hindi ka na makaalis doon. Makapag-asawa ka na ng hindi mo talaga gusto. Biniro mo lang. Seryoso yung kausap mo. Tumawag na doon sa tribe nila. Tinawag na yung mga headhunters doon. Zaki, ilan na kapatid mo sa bundok? Alright, on this episode of Tunay na Rider, actually medyo na-inspire ako. Usually, after the live stream, we'll record one podcast na mas polido, diba? More intimate. But because of the live stream with the long riders, I realized there's so much I want to learn. Medyo na-inspire ako because very unique yung perspective and how they plan and go on their rides. So, magkakaroon tayo ng episode na masterclass on motorcycle survival. yun, this is a masterclass on motorcycle survival skills, aka the Moto Apocalypse episode. Pag andyan na yung mga zombie, pwede tayo tumakas gamit motor. Kukunin ko yung GPS coordinates ni Phil at ni Kuya Resty at ni Zaki and diretso tayo sa kanila kasi alam ko pag nagkakaroon ng the big one, sabi nila, these guys are gonna survive. Makakaroon ng clan yan. And then, di ba? Nakikita ko na eh. Parang Mad Max, mga nakamotor. Sasama ko si Nico para meron tayong pagkain. Sila yung una nyong hahanapin. Oo. Alright. So, we've got Kuya Resty, the OG ng TLR, the Long Riders. Hello? All right, and then we've got Mini Resty, si Zaki. Hello. Next Gen, TLR. And then ngayon, kanina ko pa tinatanong, ba't ka nandito? Alam ko na bakit. Because kung wala siya, pag nasa bundok sila, magugutom sila. We've got the survival expert, Phil. Hello. Hi. Master Hunter daw to. Oo. Malapit na yung apocalypse eh, kaya TLR yan. Malapit. No, I mean, the AI apocalypse is near, man. Okay, so one of the things that kind of blew my mind was aakyat kayo ng bundok, mag-plan kayo ng ride na wala kayong dalang pagkain, wala kayong dalang tubig. One, bakit? Unang-una kasi yung sa TLR nga, ang nagtitrigger sa amin yung gusto namin ma-explore yung lugar. Ganun. Paano ang kultura ng tao. Ano ba makikita namin doon? Paano sila nabubuhay? So, pag umakyat kami ng bundok, nila Zach, nila Phil, nakikitira kami, nakikitulog kami, matutulog kami sa simbahan nila. Ayan, pinagtatabi-tabi namin yung mga upuan nila, tutulog kami. Ang hospitality ng mga tao doon sa mga tribes, grabe. Nag-iisa lang ang electric fan nila, ibibigay pa nila sa iyo. Kahit magtiis na sila sa init, basta ikaw maginhawa. Yan, so na-experience siya ng mga sumali sa FJ nung umakyat sila sa nitong huli sa bundok ng Antutot at ng Atan na experience nila yung hospitality ng tao na may pagmamalaki ng nating mga Pilipino. So you really want to be immersed in the culture. In ano yung totoong, hindi ka package tour turista. Hindi ka pumupunta sa Disneyland and umiikot ng Epcot Center. Yung ginagawa nyo is you will really immerse yourself in their lives. And wala naman pure gold doon. 'Di ba? Wala naman Grab, walang signal, walang kuryente. So that's part of the enjoyment. Yeah. And cultural immersion. Actually, may baon kami. Hindi lang nabanggit. May pasalubong. May nagbabaon kami ng corned beef, tsaka spam, at tsaka ng alcohol. Kasi at the end of the day na aalis na kami doon, iniiwanan namin yun doon sa tinitirahan namin. Kasi yung mga tao na yon, hindi nila alam yung ganong klaseng
pagkain, no? Sanay lang sila kung ano yung gulay-gulay dyan, ano yung makukuha sa ilog. Kaya sa kanila, malaking bagay yung nakakakita sila ng mga ganun pasalubong. At saka, meron tayo na-establish natin yung magandang relationship with them. Kaya nga yung FJ na yan, nung ginawa natin yung 1, 2, 3 na yan, lahat na yan, napuntahan na namin yan 15 years ago. Yan, nagtanim na tayo ng relationship with them. Hindi yan yung sinorvey natin ng a month ago, tapos binuo natin yung route. Hindi. Matagal na yan. Over a decade yung relationship na yan. Asin ba nagdadala kayo? Dati kasi naalala ko, totoo, wag ka tumawa. Naalala ko nung mga 90s kasi pag umakyat kami dyan, asin ang dinadala namin. Maraming asin. Si Inigo palagi may dalang asin eh. Hindi kasi hirap silang magkaroon ng asin dati doon dahil hindi naman sila nakakababa ng bundok eh. At totoo yan. Kaya ngayon nabanggit ni Zach, pagka nagluluto sila ng what-what yun lang yun eh. Whatever is there. Yun lang, Okay. Target. So, you're talking about Tatargetin mo yung asin. 15 years of going up to the mountains, no? And immersing yourself in the culture of the people doon. Ano yung mga skills na natutunan nyo? Yung mga survival skills. So you ride now because you don't bring your food because you want to experience what they eat. You want to experience kung paano sila naghahanap ng pagkain, 'di ba? Kasi again, walang Grab, walang McDo, walang grocery. So ano yung mga skills na natutunan nyo sa mga biyahe nyo? Yung natutunan ko doon nung unang-una ako namumundok, yung magtatabas ng kawayan. So yun yung gagamitin mong panghiwa. Ang hiwa, yun ang tasa mo. Yan, diyan ka na rin magsasaing, diyan mo nalulutuin lahat. Tapos doon ko nakita yung mga puno na hindi mo pinapansin pag nagte-trek ka, yun pala yung seasoning nila. Ayan. Tapos yung mga bunga-bunga na hindi ka pamilyar, yun pala yung pang-asim. Ganyan. Na ang alam lang natin, kamyas. Di ba? Masarap daw yung Angel's Trumpet. Sinatsa ayon. Sinatsa daw, masarap daw. Palagi ako yun Gagawa kang baso na bamboo, doon mo iinumin. Masarap ba? Parang yan, dekada 70. Pepe Smith. So, okay. How about you, Phil? Sa akin, kami, yung intro yata namin nila Tito nung umakyat kami. Kasi, di ba, normally pag akit ka ng bundok, may dala kang yung mosquito repellent. Mm-hmm. Palagi, di ba? Hindi mawawala. So, pag umakit kami, nauubos talaga yon. Hindi dahil sa kailangan mong gamitin, kasi kailangan mo iwan. So, nung one time, may kasama kami na naglagay ng mosquito repellent. Kasi alis kami ng madilim eh. Oh. Kasi Okay. mag-hunt ka ng madilim. So, naglagay siya ng mosquito repellent na hindi alam ng mga kasama namin. Tapos ang nangyari, siya yung nilapitan ng lahat ng lamok. Yung lamok sa city, sa lamok sa bundok, magkaiba. Pag kinagat ka ng lamok dito sa city, maliit na pantal. Yung lamok, nakalimutan ko yung tawag dun sa lamok na Ang tawag nila sa lamok na yon, lamok ng kalabaw. Lamok ng kalabaw. Kasi nape-penetrate ng lamok na yon yung kapal ng balat ng kalabaw. Sakit nun ah. So, laki ng bukol niya dito. Wow. Hindi pantal. Namamaga Dito. Para siyang may dalawang sungay siya dito, kinasya. So, unang tinuro sa amin, kapag mag-hunt ka, wala kang lalagay na kahit ano. Huwag ka maliligo ng safeguard, mosquito repellent. Ang repellent nila doon, magsisiga sila ng mga dahon, kahoy, pupunta ka doon sa usok. Paulit-ulit ka doon. Kailangan mag-amoy bundok ka. Mag-amoy puno ka, mag-amoy dahon ka. Oh. Kasi naaamoy ng mga i-hunt mo ng sobrang layo, ilang bundok. Naaamoy ka, mas lalo kang di lalapitan, mas lalo silang tatakbo. So yun yung isang preparation bago kami umakyat ng bundok. May mga times na... And then yung tip na yan, pwede mo rin gamitin sa zombie apocalypse. Pwede Kasi ganun rin, hindi ka ma-hunting ng zombie kung amoy bundok ka, pare. Tsaka pag nagtatanga-tangahan ka, hindi ka kakainin ng zombie. Alam mo yung hindi pwede sa bundok pala, si Gino Rufino. Ang bango nun eh. Akala mo nakikita mo siya sa YouTube, di ba? Mukhang mabango. Mabango talaga, roommate ko yun eh. Okay, how about you, Zaki? Ako madalas ko nakakama across pag nag-ride kami.
yung mauubos yung tubig. Yes. So, yun ang una ko na kung inaral. Pagka naubos na ka ng tubig, saan ka pwedeng uminom, ano yung properties ng ilog na kung saan masasabi mo, pwede mo tong inumin. Kasi, isang natutunan ko, ang tubig na sobrang clear, yun yung isa sa mga pinakadelikado. Oo. Dahil ang tubig na clear, ibig sabihin, nagsa-thrive ang mga bacteria. So okay pala yung Pasig. Hindi naman. Janitor piece ang nandun. Kasi mayroong good bacteria, may bad bacteria. Lactobacilli. Yung Pasig panay bad yata. Walang good doon. Walang good doon. May janitor fish pero ang dumi. So, ang una mo nga hanapin, sige, kung clear yung tubig, pagka stagnant siya, wag. Kailangan free-flowing. Tapos kung pipili ka ng tubig na iinuman, ang unang-una mong aalamin, kung nasaan yung nanggagaling yung tubig, may kabahayan ba? Ano yung upriver? Oo. Okay. Kung may mga kabahayan dyan, chances are, madumi yung tubig. Huwag mo siyang inumin. Correct. Kasi syempre, walang sewage system doon. Oo. Doon sila naglalaba. Oo. Lahat ng hugasin, lahat ng... Kasi ako, we're from Holo, di ba? Tawi-Tawi. Yung mga bahay na sa stilts, kasi walang sewage eh. Di ba? Diretso yan sa dagat. So, pagpapunta ka pa lang dun sa area na binabasa mo na yun, tapos pagka talagang desperate ka na kailangan mo nang uminom ng tubig, wala ka ng supplies, wala kang filter or what, hahanapin mo yung streaming ng tubig, constant stream, tapos nasa pagitan ng mga bato na porous, yung maraming parang maliliit na butas. Parang yung mga nakikita mo dati yung sa mga filter ng tubig. Oo, kasi di ba may layers yon. Yung filter ng tubig, may bato-bato, and may mas maliit na bato-bato, and then may uling ba yun? Oo. Other than that, let's say wala ka sa ilog, nasa taas ka ng mga bundok, yung sinasabi na sapa. Ang sapa, yan yung mga bato na may crack, tapos may dumadaan na tubig sa loob. Madalas patak lang to. Yung mga nakikinig sa atin na nagtitrain, sigurado ako, kabisado na rin nila yan. Okay. Yun ang actually pinakamasarap na tubig. Lasang mineral water talaga. Ang lamig pa. Malamig pa. Kahit so, kung hindi ka malapit sa ilog and nasa trail ka, and may nakita kang mga, parang maliit na waterfall yun, di ba? Oo, na nasa bato na baka. Oo. Ganun. Tapos maraming mga fern sa paligid. Yung bukal. So pag nakakita ka ng mga ganon, yung fern na alam mo may mga runners na malilit na gumagapang ng mga tubig, ganyan. Pwede mong inumin. Biglang nagiging violet na yung paningin mo. Ikaw na May nakikita ka ng lumilipad. Yun ang masaya. Ayun. Next to that, ang next na inaaral ko na yung paano gumawa ng apoy. Oo. Di ba cricket lighter lang yan? Exactly. In this day and age, pwede nga na magdala ng maski anong fire starter. Dami na available eh. Although, it's best na alam mo yung sa Boy Scout, pero mas okay din na meron kang magnesium fire starter, cricket, na lighter. Ano pa ba yung nagagamit natin, Phil? Na, Spark plug. Yan, hindi ko pa na-try yun. Spark plug tas yung gasolina mo. Hindi ko. Na-try na din namin yung gumawa ng apoy gamit magnifying glass. Na-try na ba natin? Hindi ba yata na-try yun? More na lang. Lighter, anything nag-spark, magnesium, ganyan. Tsaka sa init, yung mga string tsaka stick. Natutunan ko yun sa Boy Scouts. Oo. Okay, so what are the skills that you really, really need? Okay, water is one of them. Ano yung mga talaga, you guys were up there for 5 days with nothing? Yun na ba yung pinakamahaba na wala kayong dala? Oo, yan. 5 days. 5 days. Ano yung mga skills that you learned from the tribesmen that kept you alive? Meron silang ginawang
yung parang flute. Oo, na ang tunog doon, huni ng ibon. Okay. Anong klaseng ibon? Depende kung ano yung Lumapit. ibon na, oo. So meron ang ginagawa nila doon, ginagaya nila yung huni ng female na ibon. So iba-iba eh. Bakit female? Depende sa bundok eh. Normally, yun yung mas malalaki yung female eh. Mas matataba eh. Pero depende sa bundok yan eh. Kunwari may mga bundok na eto yung mga ibon na pwedeng kainin, pwede mong i-hunt. So ginagaya nila yun. So dati ganun eh. Gagayahin nila yun and then uupo ka lang, may ilaw ka for how many hours. Gagayahin mo yun. Tapos yung ilaw mo. So sa gabi to? Gabi dapat, madaling araw. Okay. Gabi sila eh. And then nakatutok lang yung ilaw sa ulo mo. Hindi ka gagalaw for how many hours. Gagayahin mo lang yun. Lalapit yung male na ibon. Pupunta siya doon sa ilaw. Tapos, habang lumalapit siya sa ilaw, yuyuko ka, tapos natamputin mo lang siya. Ganun kadali. Wow. Saan yung chicks? Ay ka! Kawawa naman. Udol! Kawawa naman yung ibon. Lalaki! Oo nga, Wait, sorry. kawawa naman. So depende sa tribe, depende sa bundok, iba yung hinahunting nila and iba yung skill na kailangan mo. Iba-iba. Depende sa tribe kasi siya eh. So, kasi merong mga nag-hunt ng for example, nag-hunt sila ng baboy ramo. Hindi siya isang araw lang, minsan 3 days, and minsan isang linggo. Kasi ang baboy ramo, sobrang lakas, sobrang sensitive ng smell nun. Sobrang layo mo talaga para makakuha ng baboy ramo. Kung gusto mo naman ng mga isda, pupunta ka sa pinakamalalim na part ng ilog. Ganun din, madaling araw din. So, pag ang tribe, inoferan ka ng baboy ramo for dinner, sobrang special mo. Sobra. Sobrang special nun. Oo. Kaya nga yung sa watwat occasional lang nila sinaserve. Sa atin kasi sa Tagalog, 'di ba lechon di ba? Pag madilim lang. Doon, pag nilabasan ka ng baboy lalo na wow. baboy ramo. Saka Tito Resty, may yan yung mga hayop sa bundok. Hindi, lalo na pag nagmumotor ka. So, be careful kasi pag nasagasaan mo yung manok nila, yung baboy ramo kasi sa naalaga sa bundok, hindi yan nakatali, palaboy-laboy lang siya. So, pag nasagasaan mo yun, papalitan mo. An eye for an eye palagi ang sa bundok. Actually, doon sa amin sa Holo, yung wild boars, yun, peste yun sa amin. Wala kasing kumakain nun eh. So talaga, they roam free and nakikita mo yon, ang tatalino nila. Nag-island hopping mga yon. So yung alpha, yung pinaka-siga na boar, siya yung nasa una. And then may makikita ka sa dagat, nakapatong yung ulo sa puwet ng isa. So naka-chain sila and tumatawid sila ng dagat. At kailangan talaga punta tayo sa Holo. Maraming baboy tumulo. Busog kayo doon. No, okay. So, going back to the mountains, no? Siyempre, spoiled tayo. May breakfast, may lunch, may dinner. You have water anytime. Paano yung cycle ng eating nila? Like, you have to hunt, then you eat. Then you have to look for water, then you drink. Parang, ang dami mo. Parang buong araw mo na yun, di ba? Parang, Buong araw. Ang nakita namin sa bundok, yung mga lalaki, hunters. Yung mga babae, sila yung farmers. Ganyan. Tapos mapapansin ninyo, sa bundok, nakita namin to, walang mataba. Ganon. Kaya nga sabi ko, gusto ko magbakasyon ng 1 buwan eh. Ganon din. Sigurado, talo ko nag-gym eh. Ninipis ako. Kasi bukod sa up and down ang lakad mo, hindi mo magagawa yung kain mo dito na pagka nagutom ka, tawag ka, padala ka sa Grab. Doon hindi. You have walang to work for it. preservatives. Fresh na Oo. fresh. May Grab doon, tawag kasi Resty, naka-GS. Social yung Grab doon. Sa panyer, no? Uso pa ba yung mga yung mga trap sa baboy damo na yung bala ng shotgun? Wala na. Yung pinapalaman sa kamote. Hindi. Hindi namin na tsempohan namin yun eh. na-encounter. Ang nakita ko sa bundok, nakakagawa sila nung paltik. Yung shotgun. Kaya pagka pupunta ka doon, minsan yung mga yon bumubulong nanghihingi ng bala. Tapos sa susunod na balik mo, may karne sila na tinatabi para sa'yo. Kasi yun ang ginagamit nila pang hunt, yung disabog. Ganyan. So nung minsan makita ko sa bundok, nakita ko paano na ginagawa yun.
very skillful sila na nakakagawa sila ng shotgun sa bundok. Paano ba yung approach sa mga tribes? For example, di ba sabi nyo, Kuya Resty muna, aakyat. May times ba na hindi ganon ka-receptive yung locals sa mga bisita? Nakatsyempo din ako ng ganyan. So pagka ganyan, malis ka na kagad. Huwag ka magtagal. Pero mostly sa Cordillera, mababait ang tao eh. Yung sasabihin natin na kagaya minsan, kasama ko si Doc Bon. May pinuntahan kami dyan sa North. Kami dalawa lang. Sabing gano'n sa amin sa restaurant, saan kayo pupunta dyan? Sa taas ng bundok. Naku, huwag kayo pumunta ron. Delikado. Naka-mindset kami na aakyat doon. Tinira namin. Pagdating namin sa taas, may mga nagiinuman nga. Nilapitan namin. Nagtanong kami ng direction. Normal yung tanong ka, ano pakay nyo? Nature lover, pasyal kayo rito, ganyan-ganyan. So dapat marunong ka uminom at kumain kung ano meron sila. Kasi nakikita nila pagka na-appreciate mo yung ganon, parang at home sila sa'yo. Parang tayo, tropa to. Ganon. So sasabahan ka pa nila, entertain ka nila. Kung pwede lang, doon ka na matulog. Ganon. Pero hindi lahat ganon. Makakatsyempo ka rin ng mangilan-ngilan na parang alam mo hindi ka welcome, kailangan malis ka na. Pero mas lamang yung i-welcome ka nila. Kaya sa bundok, pag nasa bundok ka, pag inalok ka ng inumin mo. Pag inalok ka ng pagkain, kainin mo. Kasi yun lang ang best na may offer nila sa'yo. Kahit nakakalimang kape ka na. Oo. Go pa rin. Go, kape ka ng kape. Yun lang kaya ng offer sa'yo eh. What is the best thing na kinain nyo sa bundok? Talangka. Talangka. May talangka sa bundok? Meron. Oo. Ay, mud crabs. Tubig na Sa talangka. ilog. Teka. Mud crabs. Dami. Hindi, talangka freshwater yan eh. Talaga yung the best for me. Though, na-experience na rin namin yung panike. Pero talangka talaga na hinuhuli ni Phil. Walang tatalo eh. Oh, yun. Okay, Phil, the point of the episode is survival skills. Paano mo nahuli yung pinakamasarap na talangka na favorite ni Lulublog kang walang brief. Kasi Geronimo, tapos ganun. parang una nun, nung umakyat kami, ang layo nung labahan ng damit nun. Tapos parang yung background nun, kailangan namin mag-laundry ni Tito. And layo pala, parang mga more than 30 minutes yung labahan. Tapos sa ilog. Habang naglalaba kami, may mga nakikita kami na bata. Kala namin naglalaro lang, may mga dinudukot. Babalibag yung bato sa malaya, ganyan. Tapos sabi ko, anong ginagawa? Sabi, nanguhuli daw sila ng talangka nga. So, testing. So, pag nanguhuli ka kasi ng talangka, gamit yung kamay mo. Depende sa sakit ng sa'yo eh. Kung gusto mo yung malaki, mas masakit yun. So yung bait mo yung kamay mo. Daliri mo. Hindi mo siya pwede hawakan kasi pag hinawakan mo siya, pinorse mo siya, mapuputol yung claw niya. So, kasi hindi siya yung mud crab na marami siyang tatakpan, puro bato yun eh. So, naiipit sila sa solid rocks. So, once na nilagay mo yung kamay mo, hanap ka ng malalaking bato, normally, sa malalaking bato, tapos medyo dark yung tubig, nandun yung mga malalaki. So, talagang ipapasok mo. Yung tipong nasa ilalim na ng bato, pero hindi mo pa naabot yung bato sa ilalim. Tapos kakapain mo talagang, magpapakagat ka. Doon mo malaman kung maliit or malaki. And then, habang, kunwari, kinagat niya yung daliri mo, so unti-unti mo hatakin, masakit talaga. O, minsan, yung bibig mo nakababad na sa tubig kasi nga malalim eh. So, titiisin mo mahatak, saka mo siya dadamputin. Kasi, ngayon, and then, pag may iba-ibang sukat eh. So, ilan yung nahuhuli mo sa isang session? Na-master niya yan. Yung huli ng talangka. Yung kinukwenta namin kanina. Hindi pwede ka mag-gloves? May baon ka naman motorcycle gloves. Hindi mo mararamdaman eh. Oo. Ang galing ni Phil eh. Nakakahuli yan ng isang galon na... Isang galon? Isang galon, oo. Mabubuhay ka talaga. Kaya, ever since sa FJ, nagawa namin yung ruta, hindi namin alam, pwede pa na sisilipin namin tong parte na to, yung supplies mo, mauubos talaga. The Public Relations Society of the Philippines presents Breaking Down the Buzz, Best Practices in Communications and Public Relations.
Each episode is a crash course in various comms and PR strategies that shape the landscape. Join in the conversation with thought leaders and industry innovators, ushering PR into the next generation. Be inspired, get connected, and stay updated. Don't miss an episode. Like, follow, subscribe now, and kickstart your PR career growth with PRSP's Breaking Down the Buzz. Sinasama na namin si Phil. Okay, Kailangan so Phil, namin si Phil. Phil, ano yung pinakamasarap sa bundok para sa'yo? Pinakamasarap pa rin sa akin talaga. Talangka. Yun yung rin. Yung talangka. Kasi fresh sa ilog eh. Sa Free kahit flowing walang yan. sausawan, ang sarap na talaga. May alat na eh. Oo, Tapos may alat. May fat na siya, ganun. Yung usok pa lang, di ba? Pag nag-iihaw tayo, amoy na amoy Ang sa... Mga gaano kalaki siya? Oo, eh. May maliit, merong malaki. Hindi ka makakahuli sa ilog ng ganito kalaki eh. Ano siya eh, not unless talaga pupunta ka sa malayong So you're part looking na ng mga ilog. 2 inches, 2-3 na siguro 2-3 yung pinakamalaki. and isang galon na Malaki ganun. yung So Oo. isang galon worth of mga inaano yung fingers mo. Oo. As in, puro sugat talaga yung... Baka yung Namamalat masarap din dahil, daliri niya. baka masarap dahil sa dugo niya. Okay, Kuya Resty, ano yung pinakamasarap na na-try mo sa bundok? Kasi kahit na yung Kailangan natin kahit na i-try yun, yung Bob. Gusto talaga ako ngayon. yung ibon kasi yung meat eh, parang sanay ka kumain ng manok, 'di ba? Talangka iba yung lasa ng talangka sa crab na nabibili natin. Parang concentrated na crab. Oo. Tapos Concentrated. bite size. Tapos mauubos mo maski yung shell niya, ubos eh. Malutong. Oo, malutong. Oo. Pagkaihaw mo eh. Walang tapon. Oo. Crunchy. Di ba nung FJ, paakit na tayo ng ang baon namin, yung sabi ko, magtira tayo ng mga maliliit, yun yung snacks namin, pabalik kami, pauwi kami. So yun dala-dala namin, kinakain namin yung mga crabs na Galing, galing. Buhay kami. crunchy. When you guys go up, may dala ba kayong tent? Or sometimes gumagawa kayo ng tirahan nyo? Nagdadala kami ng tent, pero masarap pa rin yung pinag-usapan namin nila sa akin na feel, yung nakikitira ka. Kasi doon kayo magkakameron ng aayain ka, mag-aahapunan kayo, ganon. Ang nakita ko pag nasa bundok, iwasan natin magbigay ng pera kasi parang may insult sila, yung hospitality kasi nila walang katapat na pera. Kaya maganda kasi yung Gcash na lang. maganda yung talaga yung may pasalubong ka. Kaya doon pumapasok yung may dala kaming corned beef at spam dahil yun ang iiwanan mo sa kanila. Yan. Saka yung kape. So kung ikaw hindi ka nagkakape, akit ka sa bundok. Ako kasi hindi ako nagkakape eh. Tapos nag-a-acid ako dati sa ganyan. So pag umakyat ka, kasi mag-offer talaga sila ng kape. Hindi pwedeng hanggang 2 kape ka lang sa isang araw. Pag umakyat ka sa bundok, lahat ng bahay doon May kape. may kape. Now, can I tell you why? Kasi yung bundok, pareho yan sa island living eh. Doon sa amin, puro soft drinks at saka kape lang. Kasi kung magbo-boil ka ng tubig, you might as well make coffee. Yun lang yung logic eh. Kung nag-filter ka na ng tubig, gawa ka na ng kape. Andiyan ka na eh. Oo, hindi pa uso yung bottled water. So kung ayaw mo ng kape, bumili ka na lang soft drinks. Mas madali kaysa gumawa ng tubig eh. So yun lang yung dalawang pwedeng inumin. Yun lang talaga. At saka alcohol. Yung sa alcohol kasi, never ako nagra-ride na mag-explore kami, mag-survey na wala ako dalang gin. Kasi, yung na-experience namin, kung nga dito, ang init, diba? Summer. Mga ganitong panahon namin, ginagawa yung mga routes, so nagsasurvey kami. Ang lakas ng ulan sa bundok. As ang lamig. Yung pagdala mo ng gin, katulong mo sa klima pampatulog, pampakontra mo sa lamig. Tapos, at the same time, yun nga, kasama pa siya sa pwede mong ipang regalo. Dahil yun ang kilala nilang alak Pag nagdala ka ng brandy, hindi nila masyadong gusto. Talagang paborito nila sa bundok, gin. Bakit? Ba't gin? Nakasanayan nila. Painit. For the longest time kasi, yun lang ang merong tinda dun eh. Kaya pag nagdala ka ng whiskey, gano'n, hindi nila masyadong Hindi nila kilala. pansin. Pati pag beer, kailangan mo pa ng yelo. So wala ding beer sa bundok. Yun yung pinakamadali nasa nasa case huhugutin. Kaya May inumin ka na. sanay kayo lumaklak ng gin.
Medyo. Yun ang tough. Doon na kami natuto. Doon ako natuto sa bundok. Tsaka ano yun, pang patipid ng mga dadalhin. Hindi mo na kailangan magdala ng tent. Oo. Mura yung gin. Kailangan matulog. Pagkain. Mura eh. Oh, Di ba? mura. Oo. Sing lakas pero di sing mahal. Okay, so since this is the Moto Apocalypse episode, ano yung mga tips na tutunan nyo sa bundok na pwede gamitin sa apocalypse? Definitely, dapat parati kami dalang Gin. pwedeng Gin. pwedeng itak. Itak. Pwedeng ano yung dinadala mo feel na kutsilyo? Yung Balisong. hindi yung knife na makapal. Hunting knife. Bolo? Isang tawag hunting Parang kay knife. Rambo, ganon. Oo, kasi basta may dala kang kutsilyo, ang dami mong magagawa. Makakagawa ka ng pang-apoy, makakagawa ka ng pang-hunt mo. Parang always pagka nasa exploration mode kami, dala kang kutsilyo. At saka yung itak. May baon kami parati ni Zach na itak kasi kung mangangahoy ka, mahalaga yung itak. Phil. Sa akin, equipment. Well, not Sa necessarily apocalypse. equipment. Ano yung kung apocalypse na, kung yung big one, di ba? Yung big earthquake o may zombies. Anong skills na natutunan nyo sa bundok na magagamit nyo? Siguro kailangan marunong ka makisama. Pag namatay, pag pumunta Malaking tayo, bagay namatay, yun. kinain kayo lahat ng zombies, kailangan ko mag-survive. May nakita ko isang grupo ng tao doon, so kailangan ko makisama sa kanila. Magandang Sabihin skill mo na, yan. magaling ako mag-hunt. Oo. Hindi. Kahit, Absorb niyo ako. alam mo, kahit wala kang skill, pero magaling kang makikisama, Panalo ka. you will Buhay na survive. buhay. Buhay ka. Ito lang skill. Oo. Kahit Wala, wala cute lang kang ako eh. Ikwento mo lang, no? Ikwento mo Pero lang. magaling ako makisama. Oo. Ito lang yun. Yan ang- Ito lang oh. Yun ang sagot ng survivalist Gandang nila. lalaki lang, oh. Yun na yung armas ko eh. No? Smile lang eh. Smile lang. Alright. Ikaw, Kuya Resty. Ganun din. Pagka kasi nag-survey ako, nakita ko yung importance ng pakikisama. Kaya maski sa FJ, sinasabi namin, pag nasa bundok kayo, huwag kayong bubusina, iwasan yung mag-rev. Kasi tahimik ang kabundukan natin. Pero Kaya, you're actually, when you think about it, yung definition nyo, it sounds medyo mababaw, no? Na makikisama. Pero sa totoo lang, it's not makikisama. Yung kasama doon is empathy. Kasama doon, respect. Diba? tama yan. It's not just like, uy, patawa ka, and then Hindi. magtatumbling-tumbling. Hindi eh. Makikisama is a lot deeper than that. Yung joke kasi natin dito sa baba, hindi siya ma-appreciate sa bundok. Kaya pag may nakita ka na lalaki doon, hindi natin pwede biruin basta-basta. Kasi hindi natin alam ang background ng tao. Kung siya ba ay tahimik na tao, siya ba ay rebelde, dating rebelde, ganun. So, iba yung pag-handle ng pakikibagay sa bundok. Paski rin sa mga kababaihan. Hindi mo pwedeng biruin basta-basta kasi baka hindi ka na makaalis doon. Makapag-asawa ka na ng hindi mo talaga gusto. Biniro mo lang. Seryoso yung kausap mo. Tumawag na doon sa tribe nila. Nako. Tinawag na yung mga headhunters doon. Ka na prinsipe. Zaki, ilan na kapatid mo sa bundok? Ilan na yung mga na-meet mo? By tribal adoption, marami-rami na. By tribal adoption. Kaya pala obligadong umakyat lagi. And may dalang pagkain. May mga tribal names na ba kayo? Meron. Oh. Ang pangalan ko sa tribe, Juan Baluyot. Juan Baluyot. Ang tribe na nagbigay sa akin ng pangalan na to, Kalanguya tribe. Nung in-adoption ritual nila ako, pinangalan ako nung tribal chieftain sa tatay niya na dating sundalo, lumaban sa Hapon. Ganun. Kaya si Dad may tribal Ang dalawa tribal name ko Litok Bolho Jr. Yung Litok, pangalan ko yan sa Abra. Litok. Oo, ang ibig sabihin ng Litok, a drop of water that cause ripple. Oo, so Litok yon. Tapos yung Bolho, parang kay Apo Wangud. Si Apo Wangud, 3 tuldok, ako isa. Kaya lang hindi na ako nagpalagay. Isa na nga eh. Magmumukhang nunal eh.
Kaya hindi na ako nagpalagay. Mahirap yung may mga tatak ka sa katawan kasi nagkakameron ng tribal war eh. Oo. Hanggang ngayon? Meron. Nung huli Hanggang punta ngayon, namin sa Danga, may tribal war. Sa boundary ng Kalinga at saka Mountain yata may Province. kaaway niya yun eh. Oo. Wait, sorry. This has nothing to do with riding or zombie apocalypse skills, but paano sila lumalaban? Baril, pana, machete, paano sila Lahat ng All of binanggit the mo. above. Oo. Lahat ng meron sila. At saka doon. Memes? Oo. Laban ng Keyboard memes. warrior. Walang keyboard warrior. Gago ka. Mahirap ang tribal war kasi pag na-meet mo yung mga tao sa bundok, makikita mo talaga they mean business. Wow. Oo, talagang pag tumingin sila sa'yo, parang mangingilag ka kasi alam mo sila, ready to kill sila and ready to die. Ganon sila. Kaya ang tribal war, hindi pinakikialaman ng gobyerno yan eh. Ang nagsisettle niyan, tribes. Tsaka Kaya modern na rin. May mga umaakyat na rin na nagbebenta na ng armaments eh. What? Oo, modern na rin. Na-influence na. Oo. All right. This is a very unique episode. Nasamahan na ba natin ng politics? Ang galing na. Sobrang natuwa ako sa episode na to kasi may realization ako eh. Pag nagkaroon na ng apocalypse, mag-ano na lang ako. Ito, kunin natin to. Marunong to Oo. ano to? Ano yung crab na maliliit? Talangka. Manalangka eh. Oo. Oo. Kailangan natin matuto man. Taga-apoy. Oo. No, I mean, parang Tagasindi. Ito, tagasindi to. Kunin natin to. city boy talaga ako, pare. Parang wala akong kwenta pag apocalypse na. Buck, Maki. Walang kwenta rin mga kasama ko eh. Bakit Maki? Wala lang. Wala kayong mga hirit. Wrapping up na. Grabe. What's the worst situation na na-encounter nyo sa Akala while ko wrapping riding up doon? na. Ano ba Wrapping yun? up na nga eh. Hindi, isa na lang. Hindi ko pa naisip ko to kanina eh. Ngayon ko lang naalala. Ano yung worst situation that you've been into? Yung sa akin ganito. Nalagpasan nyo? Yung nagkameron dati ng isang motorcycle event sa Cordillera na merong na-aksidente. Merong nabangga yung isang participant. Turns out na yung nabangga niya, maaaring hindi nila alam, nalaman na lang namin nung umakyat kami, municipal councilor. So, nagkameron ng at saka yung back ride niya na parang na-coma eh. So, nangyari, pinangakuan daw sila, pero hindi sila binalikan. Kaya nangyari nun, time na yon mga 2015, 14, ganyan, walang makaakyat doon sa area ng Kalinga. Kasi, yun nga eh, an eye for an eye ang dun eh. So, nung umakyat kami, nung nakarating namin yung town, ang init ng mga tao sa amin. Parang gusto kami upakan ng mga tao sa bundok na hindi namin alam kung bakit. So, nung napuntahan namin yung destination namin, yung may-ari nung hotel, pero yun, sabi niya, dito kayo pumarada sa likod. Pasok kayo, safe kayo rito. Tapos doon nila na ikwento sa amin na kaya mainit yung mga tao doon dahil doon sa aksidente na yun. Ang tingin nila sa lahat ng naka-big bike, isang grupo lang yan. Sabi namin, hindi ho kami kasali doon. Kaya, nung naipaliwanag sa amin yon, time na yon, SOP sa TLR, yung parati kami may baong pasalubong eh. Pambata, pangmatanda, toys. Lahat na, Lollipop. sabihin mo, parati SOP ng TLR yan. Lahat kami may baon. So, nung namigay kami, umakyat kami sa bundok, namigay kami, sabi, iba naman pala, hindi pala pare-parehas to. Kaya, yung sa FJ, parati namin sinasabi, pagdating sa bundok, hindi sila sanay sa karera eh. Slow pace ang This is buhay not a doon. race. Oo. Di ba? Kaya pag nasa bundok, iwasan yung mabilis na takbo, walang bubusina, walang re-rev. Talagang pasyal ko. Paano sila magpatakbo doon?
pa-shell collection, ganyan. Mm. Ganun lang ang Bumati takbo. sa mga local. Oo, sa kalsada. babati kayo sa local, ganun. Yun yung mahirap namin na experience kasi akala namin yari na kami doon sa lugar na yun. Mabuti na lang pa sa namin, praise God. It always goes down back to respect. Tama. Tsaka pakikisama. Oh. Yun. Number one skill yun. Sa apocalypse, makisama ka mabuti. Ako, worst experience ko na yung medyo naka-tie up siya dun sa yung naubusan kami ng pagkain at tubig eh. Kasi yung context nung nangyari yun, hindi lang basta naubusan na supply. Nandun na kami sa punto na dehydrated na kami. Ang hirap Mainit na yung nun. ulo. Oo. Hindi na kami nakakapag-isip ng maayos. Hanggang sa bigla lang nagkaroon ng idea na, okay, may ilog. Dun sa ilog may bato-bato. Pwedeng kumuha ng pagkain. Pwedeng kumuha ng tubig. Tapos, ang masaya pa sa ride na to, may part doon na yung isa naming kasama nalaglag sa bangin. Yung Nawala. motor. Tapos yung trail pa nito, nalaglag yung motor niya bago yung drop. Ngayon, syempre, tinatry namin iahon, tali, hila. Ang tunog pala ng rev ng motor, lalo na gabi na, di ba? Sa kabilang bundok. Putok ng baril. So, Naka-dirt bike ka. So, sa mga kabilang Akala side ng nila, bundok, may nakikita kang flashlight. Ay, Diba? Tapos maya-maya, yung mga nagpuntahan na sa amin, akala may encounter. Takot kami na. Takot kami, puntahan. Na may dala silang mga baril. Napagkamalang kaming NPA. Oh, wow. Kaya sabi ko, ang gagandang lalaki pala ng mga... Ganun. Oh my So, God. nilapitan nila kami na medyo stiff. Medyo, Okay. kaya dito ang ginagawa nyo, ang nangyayari. Intimidating. Hanggang sa nung night, Investigation muna bago tulong. Oo, investigasyon na yung tawa namin na yung nangyari na nalaglag, nihilan, sumeryoso lahat ng mukha namin. Tapos hanggang sa nung nasettle yung situation, Tinulong kayo. tinulungan kami. And you're like, boss, In a baka span may of pagkain at minutes. saka tubig kayo dyan. Totoo yun. Totoo yun. May pakain sila, may pakape, may painom. Pagkatapos no, Happy ang ending. bilis, may radyo sila. May dumating na ng mga locals, may dalang tali ng mga kapal. Saglit lang. Saglit lang hinila yung motor. Tapos dinala kami sa pinakamalapit na bahay. Sama-sama sila, nagtimpla ng kape. Wow. Pinakain Gusto kami. pa tayo patulugin Gusto pa doon. kami patulugin. Yun, may happy Kaso malayo ending. pa yung pupuntahan namin. May balbas ka na ba nun? Meron na! Meron na. Ayun Safe, yun, safe, yun safe. yun. Oo, Safe. Okay Laking to. bagay May yan. balbas to, safe. Ayun. Oh, Phil. Sa akin, one time umakyat. That time I had to get a gallon of talangka. Dala-dala mo lang. Sa akin, ang sakit ng kamay ko nun. Sa akin nun, one time, umakyat kami sa bundok. Kasi yung mga tribes na yan, meron silang tinatanim na ilang taon na yon, tapos ina-harvest lang nila pag kailangan na. Nakalimutan ko yung tawag ng titoy kulay white na hinukay nila nung nasa taas tayo ng bundok. Kasi Kamas. hindi siya singkamas. Pag hinukay mo Cocaine. yon, maraming Pag hinukay mo yon, isang community mapapakain mo. Talaga? Huh? Worst lang Kamote? kasi nga hindi parang wala kami makain nung time na yun. Kailangan na nilang hukayin yun. So parang nakatanim yun na Hindi pa ready. hindi pa kinikip talaga nila yun kasi malaki yun eh. Yan ba yung parang ube pero kulay Oo, puti? Kulay puti na malaki na nasa huhukayin nila. Oo. Ano parang yan? ganun. Ang galing ng kwento sisingit ko lang to, Phil. Noong panahon ng Hapon, marami raw nalason doon. Hmm? Kasi akala nila, pag naghukay sila ng ganon, edible lahat. Yung pala, hindi lahat ng ganon, edible. Yung mga taong bundok, alam nila alin yung edible, alin yung poisonous. Saka kung saan lugar Oo. yung meron. Galing Pero they look exactly the same. Hawig na hawig. Ang Galing. pinagkakaiba lang yung dahon. Wow. Pero yung laman, the same. Okay. The same ang itsura, kulay. Yan ba yung baging? Iba-iba yung tawag nila pagka nasa bundok Oh. So, kung alam mo lang yung itsura, ganun. Pero yun nga mahirap Sa dahon kasi doon mo Grabe. madi-differentiate sa dahon lang. Ang dami. So ang worst nun dahil kinuha nila yon for us na yung purpose nun for the community kapag
medyo gutom na eh. Mga apocalypse na ano eh. Yun ang level. apocalypse para sa apocalypse. Apocalypse level. Oo. Apocalypse food Eh, nila hinukay na eh. Sabi nila, parang ano, yung bihira natin, nagiging zombies na. Hukayin na natin itong Baka maging natin. zombie to, pakainin nga natin. So, hinukay nila, ano, Ang sama na ng tingin nila kay Inigo eh. Naghahasaan eh. Grabe. Yan. Okay, sa mga gustong sumama kila Resty, Wag na. ha? Wag na. Hindi, meron yan. Yung mga, syempre, wag tayong mag-fetish shaming. Yung may mga gustong mahirapan sa buhay, Adventure, gusto mo experience. kontakin nyo si Resty at saka si Zach. So, kami, uwi na kami. Bahala na kayo sumama sa kanila. Sila, dala pa nila yung mga tent nila at saka yung mga alak. Pupuntahan pa daw si Inigo, yayayain eh. So, follow us on Spotify. Ano yung Spotify natin, Sik? Tunay na Riders /Spotify. Ganun ba yun? So, basta search nyo na lang doon sa Spotify yung Tunay na Rider. Follow, listen, para meron kaming kitain. And then, Till most next- of all, makikisama. Yun ang pinakakailangan mo na skill. At saka respect. At saka Siyempre, respect. sa lahat yan na ano eh. Sa lahat ng bagay, Kung patay tayo. kailangan may respect. Till next week, bye-bye! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.